Ito si Pangulong Marcos magtatrabaho kahit na Pasko at pangunahan naman ang masusing review sa 2026 national budget para malagdaan na bago matapos ang taon. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Walang holiday break kahit ngayong Pasko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Tugon ito ni Gomez sa mga tanong kung saan magpapasko ang Pangulo. Ayon kay Secretary Gomez, nakatutok ang Pangulo sa pagbusisi sa pambansang budget. Sa katunayan, sinimulan na ng Presidente ang pagmobilisa ng kanyang mga tauhan upang agarang suriin ang lahat ng halagang napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. Pati na ang mga kaukulang probisyong isinama rito. Layunin din ang naturang pagsusuri na matukoy at masundan ang mga pagbabagong ginawa mula sa orihinal na isinumatong National Expenditure Program. Sinabi pa ni Secretary Gomez, ang masusing review ay upang masiguro na ang pondo ng bayan ay magagamit ng wasto at makatutulong sa pagkamit ng mga layuning panlipunan na mararamdaman ng lahat ng Pilipino. Una nang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magtatrabaho ang Pangulo kahit Pasko. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa Pangulo po, hindi po kailangan magkaroon ng Christmas break. Kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ng taon. Unang-una po ay ang miyembro po ng DBM. Sila po ang magbubusisi, kasama rin po ang Pangulo para po ma-explain at kung may kinakailangan pong tawagin ang Pangulo na mga cabinet secretaries para po mas malinaw, ipapatawag po. Sino naman po ang kinakailangan na namumuno sa isang related. Samantala, pinagaan ni Pangulong Marcos ang diwa ng Kapaskuhan sa kanyang BBM Vlog Christmas 2025 matapos nang masayang sagutin ang mga pabirang tanong ng netizens tungkol sa mga tradisyon tuwing Pasko, kabilang ang gift exchange, handa sa Noche Buena, potluck at mga inaanak. Ibinahagi ng Presidente na mahalagang pahalagahan ang intensyon sa likod ng bawat regalo, ngunit maaari rin itong ipasa sa iba kung mas mapapakinabangan. Kasama ang unang ginang na si Luisa Reneto Marcos, nagbahagi rin ng Pangulo ng magaan at nakakatawang sagot sa usapin ng stress at mga komentong natatanggap mula sa mga kamag-anak tuwing Pasko. Tinalakay rin ang obligasyon ng mga ninong at ninang kung saan iminumungkahi ang pagpapadala ng cash gift sa pamamagitan ng e-wallet. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dinami-dami na hinaharap natin sa opisina araw-araw, dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre naka-smile ka. At saka thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang binabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa puso nung nagbigay. Yun ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yon. Gaano kalaki ang tamang kuha ng Let's Plan? Pasko naman kumuha ka ng anong gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta't nabubusog kayo. Again, Pasko naman Dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may... Samantala, sa ibang balita, re-reviewin din ng Malacanang ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa parusang reclusion perpetua laban sa mga pulis na nasa likod ng pagpatay kay Kian de Santos. Ayon kay Secretary Gomez, ang development na ito sa kaso ay nangangailangan ng ibayong pag-aaral bago ikonsidera ang mga mungkahi mula sa simbahan, civil society at mga miyembro ng Kongreso. Isinusulong kasi ng mga ito na maimbestigahan din ang kaso ng Independent Commission
for infrastructure. Mula sa Malacanang, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.